Gusto kong basahin muna itong nasa libro ni Dale Ratzlaff, no? The Cultic Doctrine of the Seventh-day Adventism. This is sa page 99. Sabi niya, and the foundation for Adventism, with the problem of the first disappointment now clearly explained, we move to the great disappointment. When Christ did come on October 22, 1844, it was devastating at first. We now come to the foundation of what I call the cultic doctrine of Seventh-day Adventists, which is the cleansing of the heavenly sanctuary and the investigative judgment. Ganun din ang ating pananaw, the same as our dear brother Dale Ratzlaff. Tinawag niya na kung meron mang foundational na cultic doctrine ang Seventh-day Adventist, ito'y walang iba, kundi doctrine nila ng sanctuary kung saan merong cleansing of the heavenly sanctuary at investigative judgment. Bakit cultic? Kasi ibento lang ng tao yan, gawa lang ng tao yan. Walang mga church fathers, mga theologians throughout the history of the church ang naniwala at ginaid ng Holy Spirit para makita lang nito. Kasi Bible lang po ang gamit ng mga church fathers at ang mga early theologians, mga early apologists tulad ni Justin Martyr, sila Origen, kaya wala sila nakitang doctrine ng Adventist na ito, na investigative judgment. Nagkaroon lang ng investigative judgment nung pumapil na sa eksena itong nagpakilalang propeta na 2 beses na nag-endorse ng palpak na prediction by vision, pero naniwala pa rin ang mga Adventist. Kaya hanggang ngayon, dumami pa follower. Totoo ang false prophet, mas dumadami kaysa mga alagad ng Panginoon. Kaya sabi niya, itong cultic doctrine ng Adventist, I'm sorry, this is true. I agree with that. Ikaw ba, Toto, agree ka ba doon na cultic doctrine to? It's cultic in the sense na it limits yung understanding ng member doon sa power ng gospel of salvation. Ayun. Kasi nga, si Paul, Apostle Paul is very clear that the gospel is the power of God that brings salvation to all men. Ngayon, doon ako nagduda when sinabi nga na hindi sufficient yung cross, walang finality. Kasi may second phase pa sa heaven. Now sabi ko, if Christ already seated at the right hand of the Father, sabi nga when a person is seated, it means he's no longer working. Hindi ba? Hindi na siya nagtatrabaho. Tapos na. Yes. Now, ang nakikita ko dito is the misunderstanding or misinterpretation na si Christ being a high priest in heaven is may gagawin pa siya. In fact, yung ginawa ni Kristo was sufficient sa cross kasi pag akyat niya sa langit, yung representation niya as being the high priest is now we are able to enter through him dun sa throne of mercy to receive grace and mercy in time of need. That's Hebrews chapter 4:16. Now, we have to also consider na itong pinag-uusapan sa Hebrews is it is talking to people who understand kasi mga Jewish context itong Hebrews na book of Hebrews. So, doon sa point is that ang paningin ng Seventh-day Adventist is it is not yet finished, whereas ang turo ng book of Hebrews is it is finished kasi wala nang sacrifice na kailangan Now, kung sinasabi ay may sacrifice pa sa langit, ay then Christ needs to shed His blood again and again for the forgiveness of sin. Whereas sa cross, the finality means once and for all, yung propitiation. Dapat kailangan maintindihan nila yung word na propitiation. It is a satisfied na bayaran na. Diba? And mismo ang Diyos. Now, if you compare the high priest of the Old Covenant to the high priest of the New Covenant, yung high priest sa Old Covenant, he needed a sacrifice for his own sins. Whereas si Jesus Christ completed because the requirements because he himself was the sacrifice at the same time the high priest. Now, that's why sinabi by a new and living way. So, through Christ, buhay tayo.
Yung sa high priest, Mas tandaan tapos kang kasalanan. Hindi ma-clear, kaya nga paulit-ulit. After the high priest presented it in the Day of Atonement, the following day, ma-repeat na naman yung daily sacrifices. Whereas, si Jesus, nung na-complete niya yung requirements of the law, kaya nga nagkaroon ng exchange of righteousness for our sin, para pag-akyat sa langit, represented tayo at accepted tayo in the beloved. Sino ba yung beloved? Christ. And through Him, we became God's beloved as well. Kaya nga dapat maintindihan ng mga Adventists what new creation means. New creation means you are no longer under the Adamic Adamic line. You are a new creation in second Adam na tayo. The Messiah, the second Adam. Ngayon, ayan, I think dito sa inyong presentation and investigation, ipe-present nyo yung resibo. Kumbaga, pakita nyo yung resibo, Pastor. Nabayad na. Bayad na lahat ng kasalanan natin. Bayad na. May resibo na nga eh. Sige. Sige po, patuloy nyo. Maganda po ang mga i-nire-raise na mga issues na ito hindi na to bago sa atin. Kaya masasagot natin yan mamaya. Abangan nyo po yung sagot natin. Naalala ko yung sinabi mo sa Hebrew, ito i-quote ko dito ng Hebrews 9:28, ano? Kasi sabi dito sa Hebrews 9:28, after Jesus Christ went up to the heavens and seated at the right hand of God, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So yung na-fulfillment ng Day of Atonement through the death and resurrection of Christ, yung kanyang atonement, tapos na yun, offered once na nga eh. Kasi pagka sinabi offered once, that's all we need to complete the work of salvation. Di ba? Sabi din ng Hebrew na binasa natin, He purged the sin and went up to the heaven. And ngayon, sa Adventist, after He offered once, uulit-ulit 1844 to deal with sin. Samantalang sabi dito, after He offered once, will appear a second time not to deal with sin. Hindi siya mag-deal ng sin. Kung meron mang next activity si Jesus, tapos na yung offering niya noong first century, yung atonement na naglinis, nag-purge ng ating kasalanan sa ating Ama, tapos na yun. Tapos umakyat sa langit, mission accomplished. It is finished, tetelestai, sabi niya. And then, pag second activity niya, second time, wala nang kinalaman sa sin. Pag ito tong investigative judgment, dealing with sin na naman yan. Which is, nililinis pa. Yun yung isang part na medyo na-skip ng pag-aintindi ng most Adventist members. Na dinala ang pagkaintindi sa turo ni Ellen G. White is yung dinala ang mga kasalanan, di ba? Dinala ang mga kasalanan sa langit at iniisa yun at nililinis, di ba? Yun yung cleansing of the sanctuary. Di ba? Bago ma-fulfill yung second phase, bago matapos. So it is really contrary in the sense na sa gospel, sa good news, the good news is tapos na. And by faith, tayo, katanggap-tanggap na tayo. Faith in Jesus Christ. Ngayon, yung sinasabi ko nga na by works ang nangyayari sa mga Seventh-day Adventists is because kulang pa yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi sabi nga, pinapa-partner daw ang Diyos sa tao para makompleto. By tayo yung obedience natin, i-kinoconnect doon sa investigation na makikitang, ayan, sumusunod na siya, may perfect, sinless life na siya. So, yun yung sa directly pagka pinag-aralan mo, makikita ang doktrina, makikita mo na may by works na kasali, na responsible sa iyong kaligtasan. Kasi nga, ang iyong ng tao sa kaligtasan. Ang paghusga sa iyo base sa iyong obedience, hindi base sa finished work ni Christ at the Calvary. So yun yung nakakatakot kasi nga yung very thin line, lagay na natin 99% correct, 1% wrong, hindi nila nakikita yung 1% na yun. Kaya mamaya paliwanag. Kumbaga sa tubig,
nahalo ng 1% cyanide, it's not safe to drink that water. Kasi kahit 1% cyanide lang, hindi na safe yan. Ganon din ang gospel, pure gospel of salvation. It is totally 100% work of the Lord Jesus. It is perfectly 100% obedience of Jesus Christ. Of Jesus Christ. Para maging righteous tayo. Huwag lahat tayo kahit 1% na participation doon. Ang ginawa lang natin, nag-agree lang tayo, nag-commit lang tayo ng ating buhay, sumampalataya lang tayo doon sa promise ng salvation at eternal life. Kasi libre binibigay sa atin. Yun ang kaya natin tanggapin, libre, pero yung tayo gagawa para makipag-cooperate. No, it will never happen. It will never happen. Sabi nga, Dale Ratzlaff, ito ay kanilang cultic doctrine, foundational doctrine, at dito nakasananay yung mga kapatid kong Adventist at mga kaibigan, mga Kristiyano, nakikinig ngayon. Pagka may kausap ng Adventist, itong idiin nyo sa kanila, huwag nyo pag-usapan yung kumakain ba kayo ng dinuguan, nagki-Christmas ba kayo? Hindi. Ang pag-usapan nyo yung kaligtasan, kasi ito po, kung gusto nyo po na ma-expose na kulto talaga ang Seventh-day Adventist, gamitin nyo mismo ang statement ng kanilang kinikilalang propeta. Doon sa kanyang libro, nakikita niyo yung cover, Brother Toto. This is the 1888 edition ng The Great Controversy. Dahil sabi ni mismo ng kanilang propeta si Ellen White, a scripture which above all others had been both the foundation and central pillar of the Adventist faith was the declaration unto 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. Sa page 409. Ano daw po ang foundation at central pillar, pinakapundasyon ng Adventist, na kung gusto nyo gibain ang Adventism, ito lang po ang tutukan nyo. Kung baga sa puno, para maputol ang puno, hindi yung sanga muna ang isa-isa yung putulin, kundi yung ugat. And this is the ugat, the root of all evil. Sa Seventh-day Adventist doctrine, bakit kulto? Sabi ni Ellen White, lahat man sa iba, ang foundation at central pillar ng Adventist faith. Kaya walang iba, Daniel 8:14. This is none other than the sanctuary doctrine. So madali na lang po natin ma-expose mga kapwa ko, mga evangelical Christians, para ipakita na kulto ang Seventh-day Adventist, ituro niyo sila kanila yung foundation. Kasi ang foundation, Brother Toto, pag yan ay mahina, sabi nga ni Jesus, pag ang pundasyon ng bahay, Matthew 7, ay buhangin, magtayo ka ng bahay sa buhangin, madali itong magigiba kapag kami dumating na bagyo, lindol. Pero kung pundasyon mo ay matibay, gawa sa bato, at magtayo ka ng bahay sa pundasyon na matatag, kahit anong typhoon, hindi magigiba. Now, ganun din sa Seventh-day Adventist doctrine, mga kaibigan, mga nasa apologetic Christians who wants to expose the cultic doctrine of Seventh-day Adventist. Mga kapatid, para mo magiba ang Seventh-day Adventist, expose nyo ang history at compare it with the Bible, kita-kita. Sa part 1 pa lang at sa part 2 natin, Brother Toto, bagsak. Giba na kagad ang Seventh-day Adventist. Bakit? Sinuportahan ni Ellen White yung failed prediction ni William Miller, 1843. Sabi niya, kita ko sa vision, ito'y gawa ng Diyos. Biglang pumalpak, hindi gawa ng Diyos. So, palpak, 1843. Then, 1844, si Kristo babalik sa lupa para sunugin ang sanctuary sa lupa. Hindi nangyari. In-endorse ulit ni Ellen White. Hindi nangyari. Twice. False prophecy ni Ellen White. Sa mga taong matino, hindi mo kailangan maging matalino, kahit nga sabi ko, grade 5 na bata, ikwento nyo yung nangyari na yun, sabihin ng mga bata, ay, false prophet to si Ellen White. Pero ngayon, maraming Adventist, matatalino pa, may doctorate pa, kunyari, andyan pa sa IAS, professor pa, sabihin mo yan, hindi, si Ellen White, propeta ng Diyos pa rin yan. Nako po. Lalabas na, walang lumalabas na false prophet sa Adventist kung gano'n. Kasi kung naniniwala sila may false prophet, uunahin nila yung propeta nila. Next, ito. Kung foundation ng Adventist ang sanctuary, ito ngayon yung ating big idea. Ano yung big idea? Ito po yung mga listahan ng mga pointers na aming sasabihin ngayon hanggang sa pagtatapos, ulitin namin to. Sapagkat ito yung idea na gusto namin maiwan sa inyo sa gabing ito sa aming presentation. Ano yung mga big idea at importante na gusto namin iwan? Number 1,
The sanctuary doctrine ng mga Adventist ay naka-rest sa maling interpretation ng Daniel 8:14 as October 22, 1844, one of Miller's 15 big points. Ano yung sabihin niyan? Yung sanctuary doctrine ng Adventist naka-rest sa false interpretation ng Daniel 8:14. Kaya nga, ginamit din ni Miller ang 8:14 para sabihin 1843, babalik si Jesus sa earth. Pero walang nangyari. Imbis na magsisi, ang ginawa ng mga Adventist noon, inulit-uli yung interpretation sa Daniel 8:14, dinagdagan na ng 1 year, 1844. Yun pa rin, Daniel 8:14, mali na naman. Kaya weak points. Number 2, the SDA sanctuary doctrine is not the result of a careful Bible study. Ayan, napaka-importante niya. Marami kayo marinig sa mga Adventist, mga defenders, mga bayad na pastor. May mga bonus pa yan pagka Pasko. Na sabi nila hindi naman galing sa doctrine ni Ellen White lahat ng fundamental belief. Galing yan sa bungay ng Bible study. At yan ay kinonfirm lang ni Ellen White by vision. Kasi ganyan din ginagawa ko noon eh. Kahit wala akong bayad sa mga pastor, ang dami ko sponsor, I have to say that. Pero anong nangyari? Itong ating pag-usapan na sanctuary doctrine ninyo, ng belief number 24 sa fundamental belief nyo, yan po ay hindi resulta ng careful Bible study, kundi yan po ay bunga ng vision. Hindi ho vision ni Ellen White, kundi vision ng hindi magpapita. So, na si Hiram Edson. Number 3, the SDA sanctuary doctrine represents a departure from all previous Christian theological understanding and historical development. Ano ibig sabihin yan? Yan ay unique doctrine lang sa all 10,000 plus denominations sa buong mundo. Ang Adventist lang ang merong ganyang doktrina. Number 4, big idea. The SDA sanctuary doctrine's origin is from vision received by Hiram Edson, an individual with no other evidence of prophetic ability, casting doubt on its legitimacy. Kaya nga itong mga Adventist, iba-iba ang interpretation eh. Ngayon yung mga Adventist ngayon, pag tinanong mo, hindi propeta si Ellen White, sasabihin nila, propeta, ba't siya binigyan ng prophetic gift? Gift of prophecy. May gift of prophecy na hindi propeta. Ano ba? Tapos tatabihin nyo, Revelation 12:17, the spirit of prophecy, tsaka keeping the commandment, ang palatandaan ng two church. Tinutukoy ni John, no? Revelation 19:10, and Revelation 22:9. It is referring to the prophet. Pero sabihin niyo si Prophet Edward, hindi prophet. Twiran nyo. Pangalawa, ito, si Hiram Edson never kinilala propeta ng Seventh-day Adventist. Pero how come na sabi ng mga reports ninyo, vision na nakita niya, si Jesus Christ for the first time ay lumipat sa sanctuary from holy place to most holy place. You cannot deny that. Excuse po kayo mga Adventist na kailan lang umalib dyan, yung mga walang alam sa history, yung mga natutulog pag Sabbath school. Excuse po kayo kasi hindi nyo alam. Pero ngayon, alam nyo na. At i-confirm nyo ito sa church pastor nyo, district pastor nyo. Ipanood nyo ito at sasabihin niya, correct, o kaya tatahimik na lang yan. Sasabihin, huwag na kayong manood sa amin. And lastly, there is sanctuary doctrine initially formulated by a Millerite preacher, Owen Russell Loomis Crosier, in short. Siya po ang nag-formulate, sumulat na kauna-unahan, isang Millerite who subsequently rejected it, na bandang huli, nireject din niya, na tauhan, siguro kinahabagan siya ng Diyos by His grace. Is a mixture, sabi ni O.R.L. Crosier, it is a mixture of serious theological errors. Ito si Hiram Edson, yung binasa natin kanina, na how come, hindi naman siya propeta, hindi naman siya na-recognize ng Seventh-day Adventist hanggang ngayon, na prophet siya. But how come? Nakakita siya ng vision. After 1844, October 22, kinabukasan, paggising nila, naglakad sila doon sa cornfield ni Hiram Edson. Naalala ko si Pastor Dave sa Baupan, sabi niya, cornfield theology daw ito. Itong sanctuary doctrine, cornfield theology. Kasi doon niya unang nakita
sa cornfield. Itong kwento mismo ni Hiram Edson. Ito yung kanyang testimony na sinulat niya na mababasa natin sa libro ni George R. Knight na Rise of Sabbatarian Adventism, page 126. Meron ako ng libro niya, mga photocopy yan ng mga early Adventists na ano. After breakfast, sabi ni Hiram Edson, after breakfast on October 23, the day after the disappointment, I said to one of my brethren, let us go and see and encourage some of our brethren. We started, and while passing through the large field, I was stopped about midway of the field. Heaven seemed open to my view, and I saw distinctly and clearly that instead of our high priest coming out of the most holy of the heavenly sanctuary to come to this earth on the 10th day of the 7th month at the end of 2,300 days, that he for the first time entered on that day the second apartment of the sanctuary, and that he had a work to perform in the most holy place before coming to this earth. Ayun na. So, ibig sabihin, siya mismo sa kanyang testimony, after nila mag-breakfast, natalawin yung mga na-disappoint ng mga brother, bigla siya napahinto at natigil siya. Doon sa part ng kanyang cornfield, nakita niya na bukas ang langit, mapakalinaw, hindi pala si Jesus Christ pababa dito sa lupa, mula sa langit, kundi siya po'y papunta sa second apartment ng heavenly sanctuary. Kaya sabi niya, heaven seemed open to my view. At nakita niya na napakaliwanag na ang high priest na si Jesus ay lumabas sa most holy place. Hindi siya bumaba para sa lupa, kundi siya pumunta sa second apartment. Diyan po nagsimula ang sanctuary doctrine. Hindi kay Ellen White at hindi rin sa Bible study. Yan sinasabi natin kanina na big idea. At ibig sabihin, yung claim ng mga kapatid nating Adventist, lahat ng doktrina, 27 fundamental o 28 fundamental belief ng Adventist, bunga yan ng Bible study. No, hindi bunga ng Bible study. Bunga itong sanctuary doctrine nyo. Foundation pa siya. At central pillar kung saan nakatayo ang Seventh-day Adventist faith. Saan nakabase inyong faith? Ang foundation ninyo, doon po sa vision ni Hiram Edson na hindi naman propeta. Ang daming komplikadong problema. Simula pa lang po, mga kaibigan. Sisimula pa lang tayo. Ang dami ng problema. Kaya nga po, hindi na ito dinidiscuss sa inyong church ng mga pastor nyo, yung mga nag-aral ng doctorate. Kaya lang nagpapatas ng degree yan. Siyempre, tataas ang bayad yan pagka in demand sila. Pero they do not care about the truth. They care about their comfort. Kayo po mga kaibigan, komportable ba kayo pagka ganyan ang turo sa inyo? Hindi galing sa sino ang propeta, kundi mga sariling mga pananaw. Ito yung sinasabi natin sa big idea, na hindi fruit of careful Bible study, kundi vision lang na receive ni Hiram Edson na hindi kinakilalang propeta. Sabi mo sa grade 5 na estudyante, elementary, negative sagot niya, hindi na po totoo yan. Pero kayo po, you are old enough to understand really what is right and wrong. How come you cannot grasp this very basic logic and common sense, mga kaibigan? Hindi kaya talagang ang lakas ng power ni Satan para bulagin ang mga mata ng mga taong ganyan? Ituloy natin yung testimony mismo ni Hiram Edson, paano na-develop yung doctrine ninyo na sanctuary, heavenly sanctuary. By hand, si Dr. Han, si Brother Han, kasama nila ito. And myself had a consultation with regard to the propriety of sending the light on the subject of the sanctuary. Nag-usapan na, paano ba natin ito papakala itong nakita ko sa vision ko, tungkol sa nakita ko sa heaven. We decided it was just what the scattered remnant needed, for it would explain our disappointment. Anong sabi mismo ni Hiram Edson? Hindi naman propeta. Nakita ng vision. Sabi niya, ito ang mag-explain ang liwanag na aking nakita sa langit na mayroon palang heavenly sanctuary at si Jesus Christ as high priest. First time pumasok noong 1844 ay ito ang mag-explain. Ba't tayo na-disappoint? Kasi inaantay natin siya bumaba sa lupa, hindi pala siya bumaba sa lupa. Tumawid lang siya sa kabilang kortina ng heavenly sanctuary.
And set the brethren on the right track. Yun na nga sinasabi natin. Hindi siya propeta, hindi siya authorized. Hindi nga niya nabasa sa Bible yan eh. Nakita lang niya sa kanyang budigon eh. And then sasabihin mo, ito ang mag-explain ng disappointment at inhatid ka sa right track to your reason. We agreed to share the expense between us and said to Crozier, eto na, pumasok na si Crozier. Si Crozier kasi, siyang kasama dito ni Hiram Edson. Si Edson na nakikita, si Crozier hindi. Pero sabi niya, gagamitin natin si Crozier to write out the subject of the sanctuary. Get out another number of the Day Dawn. Ito yung kanilang unang publication ng mga Millerites. And we will try to meet the expense. Kami bahala sa gastos. At he did so, and this Day Dawn was sent out bearing the light of the sanctuary subject. Yan ang kanyang claim. Kaya ang kanyang nakita, yung vision niya, yun ang naging basis. Yun ang naging basis ng sanctity doctrine ng Adventist. Noong 1844, pumasok si Jesus sa Most Holy Place. Ngayon, yung mga Adventist sa bago ngayon, mga pastor, nagkukusig, wala silang kamalay-malay dito. Wala silang kamalay-malay. Kaya nga kami na nagsasabi nito sa inyo, para magkamalay na kayo. Buksan nyo mata nyo, na niloloko lang kayo ng inyong mga ngaral dyan. After nilang masulat yung subject na ito, because it fell into the hands of Elder James White, na asawa ni Mrs. White, and Joseph Bates. Tinanggap ni Joseph Bates at ni Elder James White, and who readily endorsed the view, yung pananaw niya na nakita ni Hiram Edson, di man lang na kinestyon. Paano ka nakakita? Asawa ko, propeta. Ikaw, hindi ka propeta. At tapos, hindi kinestyon, pati ni Joseph Bates. Sabi doon, who readily endorsed the view, and it was shown in vision to Ellen White to be the light for the remnant. Ayan na. So, alin daw yung light for the remnant? Number one, yung experience ni Hiram Edson. Nakita siya ng vision na ang 1844, hindi bumaba si Jesus, kaya hindi bumaba, dumiretso siya sa kabilang kortina. Nasa Bible ba yon ang basis niya, mga kapatid, o hindi? Hindi Bible, ano? Ang basis niya ay ano? Vision. Tanong, propeta ba si Hiram Edson? Hindi. Hindi siya kinikilalang propeta ng Adventist. Kasang-kasang na ang problema, diyan pa lang sa umpisa. And I think, pangingialam ng Diyos, intervention niya ito, doon pa lang mabuksan na kagad ang isip nyo, mamulat pa lang, na pagsimula pa lang ng sanctity doctrine, mali na. Then, dahil walang plano na magsisi si Ellen White at ang mga early Adventists, dahil may mataas ang pride nila na ayaw mapahiya, ayaw masabing false prophet. Ang ginawa nila, nag-develop sila ng iba-ibang explanation. Hanggang ngayon, pati yung mga layman na mga walang alam sa theology ng mga Adventists, nagpapanggap na alam nila. Kaya ngayon, kita mo sa social media, kala mo, sigurado sila na tamang doctrine. Yun nga yung problem eh. Siyempre, pagka nagre-research, dapat you have other sources apart from the internal or organizations of resource, hindi ba? Kasi dapat ilagay mo side by side and i-compare mo. And ang problem, yung mga sumasagot kasi is mahilig magparot nung sagot ng organization without them researching. So, ang nangyayari tuloy is instead of seeing the truth, it's always parried or na-neutralize kasi may sagot na yung organization to protect itself. Now, mga ways of protecting, of course, isasabihin, wag na kayo makinig dyan. At i-cancel culture na yung mga nagsasabi niyan kasi malilito lang kayo. Oo. Pero actually, hindi ka malilito pagka pinag-aaralan mo yung salita ng Diyos at tinitignan mo rin yung mga positions. Oo. Ngayon, actually yung mga Protestant, mga evangelical during that time, 1844, they're doing that. They're doing that. Kaya nga hindi sila naniwala kay Miller eh. So, correct. So, kung